Hindi mo ba nasabi sa kanya ang tungkol doon, di ba? Bulong ni Mama Letty, nanginginig ang buong katawan. Isang nakakapanindig balahibong lihim ang nakatago sa likod ng inosenteng mukha ng kanyang mistress. Bakit ang isang kilalang istriktong biyenan ay labis na matatakot sa ganitong paraan? Ang tunog ng orasan sa tahimik na gabi ay parang martilyo na tumatama sa aking mga tadyang. Ilang oras nang malamig ang hapunan sa mesa. Ang kaldero ng kare-kare na laging pinupuri ng aking asawang si Marco ay matagal nang lumamig. Isang nakakalungkot na puting patong ng taba ang namuo sa ibabaw. Nakahiga ako sa sofa, hawak ang manipis na kumot, nakatitig sa screen ng aking cellphone, ngunit ang aking isip ay lumilipad sa nakaraan. Alas, 10 ng gabi, alas, 11, at pagkatapos ay hating gabi. Ang pamilyar na ugong ng makina ng kotse ay pumutol sa mapanupil na katahimikan ng malaking mansyon. Mabilis akong tumayo, inayos ang aking buhok, at pilit na ngumiti upang salubungin ang aking asawa. Bumukas ang pinto at pumasok si Marco. Dala ang lamig ng gabi at isang kakaiba, hindi pamilyar na amoy na tumama sa akin na parang alon. Hindi ito amoy pawis o dumi ng lungsod. Ito ay pabango ng isang babaeng nakakasulasok na tamis at agresibo, ang uri na mas gusto ng mga kabataang babae, isang mundo ang layo, mula sa banayad na amoy, na lagi kong ginagamit. Nandito ka na. Pagod ka ba? Pwede ko bang ipainit ang kare-kare? Mahinang sabi ko. Sinusubukang kunin ang maleta mula sa kanyang kamay. Ngunit itinulak ni Marco ang aking kamay. Ang kanyang mga mata ay kasing lamig ng isang estranghero. Ibinato niya ang kurbata sa sofa. Ang kanyang boses ay puno ng pagod at pagkairita. Huwag kang mag-abala, nakahapunan na ako. Buong araw kang amoy kusina. Ang amoy ng taba ay nakakasulasok sa akin. Matulog ka na. Tigilan mo na ang pagiging abala. Ang kanyang mga salita ay isang malakas na sampal. Tiningnan ko ang mamahaling silk na pajama na kakabili ko lang, tapos ay inamoy ko ang aking mga kamay. Naligo ako. Naglagay ako ng scented oil. Walang amoy ng taba, ngunit wala akong sinabi. Ang pagsunod ay naging ugali na sa bahay na ito sa loob ng nakaraang 5 taon. Nang biglang, isang matinis na ubo ang umalingaw-ngaw mula sa kwarto sa ikalawang palapag. Si Mama Letty iyon, ang aking biyenan. Nakaranas siya ng bahagyang stroke 6 na buwan na ang nakakaraan na nagpapahirap sa kanya na gumalaw. Ako lang ang nag-aalaga sa kanya. Nang marinig ko siyang umubo, akma akong tatakbo sa kanyang silid. Nang makita ko si Marco na walang pakialam, na nagsindi ng sigarilyo, ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kanyang cellphone, ang kanyang mga daliri ay mabilis na nag-iisip sa screen, na may paminsan-minsang ngiti sa kanyang mga labi. Marco, umuubo si Mama. Sa tingin ko ay iniistorbo siya ng arthritis dahil sa panahon. Dapat ay tingnan mo siya, mahinang sabi ko. Kumunot ang noo ni Marco nang hindi tumitingin. Ikaw na lang, ikaw ang manugang. Dito ka nakatira mula sa pera ko. Ang pag-aalaga sa aking ina ay ang iyong trabaho. Tinatawagan mo ako para sa anumang walang kabuluhang bagay. Hindi sapat na pinapatay ko ang aking sarili sa trabaho para suportahan ang buong bahay na ito. Kinagat ko ang aking labi upang hindi maiyak, nabubuhay sa kanyang pera. Sa loob ng 5 taon, sino ang nagpuyat sa pag-aasikaso ng accounting ng negosyo ng kanyang pamilya? Sino ang nakipag-ayos at nagbigay daan upang makuha niya ang mga kumikitang kontrata? Ang kanyang pangalan ay nasa pinto bilang CEO, ngunit ako ang nag-aasikaso ng lahat ng logistic. At ngayon, sa kanyang mga mata, isa lang akong walang silbing parasitiko. Tahimik akong pumasok sa silid ni Mama Letty. Nakahiga siya sa kama, ang kanyang mukha ay nakakunot sa sakit. Nang makita ako, sinubukan niyang umupo, hinawakan ang aking kamay. Si Marco. Bulong niya. Bakit siya nagsasalita ng napakalakas? Nasa bahay siya, Mama. Pagod lang siya at medyo iritable. Heto, kaunting maligamgam na tubig. Pinakalma ko siya. Dahan-dahang minasahe ang kanyang mga marupok na binti. Tiningnan niya ako. Ang kanyang mga mata ay nagniningning na may halo ng awa at pagkakasala. Alam niyang nagbago ang kanyang anak. Alam niyang nagdurusa ako. Ngunit siya ay walang magawa. Matapos siyang makatulog, bumalik ako sa sala upang mag-ayos. Ang jacket ng suit ni Marco ay kalahating nakabitin mula sa upuan. Nang kunin ko ito upang isabit, isang maliit na papel ang dumulas mula sa bulsa at nahulog sa sahig. Yumuko ako upang pulutin ito. Ito ay isang ulat ng ultrasound mula sa isang pribadong klinika. Pangalan ng pasyente, Carla Garcia. Edad,
24. Resulta, 7 linggong fetus. Inaasahang kasarian. Lalaki. Nanginginig ang aking kamay. Ang marupok na piraso ng papel ay tila biglang tumitimbang ng 6,000 kilogram, isang ginawang dumaloy sa aking likod. At naramdaman ko ang aking dibdib na napakasikip na hindi ako makahinga. 7 linggo, halos 2 buwan. Lahat ng kanyang business trips at mga gabing gising ay ginugol niya sa ibang babae. At ang mas masahol pa, buntis siya sa isang anak, ang tanging bagay na laging hinahangad ni Marco at ng buong angkan ng kanyang pamilya. Ang tanging bagay na pinigilan ko na ibigay sa kanila dahil sa aking komplikadong medikal na kasaysayan. Pinisil ko ang papel, tinitigan ang aming silid-tulugan kung saan humihilik na si Marco, pagod sa kanyang mahirap na araw. Alam kong ang pinakamalaking bagyo sa aking buhay ay kararating pa lamang. Huminga ako ng malalim. Pinupunasan ang luha bago ito bumagsak. Ang pag-iyak ay walang malulutas. Kailangan kong maging matalino. Kinuha ko ang aking cellphone, kinuhanan ng litrato ang ultrasound, at maingat na inilagay muli sa bulsa ng jacket ni Marco, eksakto kung saan ito naroroon. Pagkatapos ay pinatay ko ang mga ilaw, inilubog ang malawak at malamig na mansyon sa dilim. Kinabukasan, maaga akong nagising para maghanda ng almusal, gaya ng dati. Nagising si Marco na may masayang kalooban, isang malaking kaibahan sa nakaraang gabi. Siya ay sumisipol habang itinatali ang kanyang kurbata. Naglagay ako ng isang mainit na plato ng toasted sandwich na may hamon at keso sa mesa at kalmadong sinabi, "Marco, kagabi ay inaayos ko ang iyong jacket at may nahulog na papel. Sa tingin ko ay ultrasound iyon ng isang nagngangalang Carla." Ang tinidor sa kamay ni Marco ay nanatili sa hangin. Ang silid ay nanatili sa katahimikan. Inilagay niya ang tinidor na may malakas na kalansing sa plato. Hindi siya nagpakita ng panik o takot, tulad ng aking inakala. Sa halip, tumingin siya. Ang kanyang mga mata ay nakatagpo ng aking mga mata, na may nakakapanindig balahibong, walang kahihiyang kumpiyansa. Kaya, nakita mo na pala. Iniwasan mo akong maging maingat na sabihin sa iyo. Pinunasan niya ang kanyang bibig gamit ang serbileta. Kasing kaswal na parang nag-uusap kami tungkol sa panahon. Si Carla, ang girlfriend ko ay buntis. Isang lalaki, binigyang diin niya ang mga salita. Isang lalaki, parang isang matalim na kutsilyo na bumubuo sa aking pinakamalalim na sugat. Hinawakan ko ang gilid ng aking blusa, sinusubukang panatilihing matatag ang aking boses. Anong ibig mong sabihin? Hindi tayo diborsiyado. Nagkakaroon ka ng relasyon ng hayagan at ngayon ay plano mong dalhin siya dito. Ngumisi si Marco na may tingin ng purong paghamak sa kanyang mukha. Isang diborsyo. Mangyayari iyon sa huli. Tingnan mo ang iyong sarili. 5 taon na tayong kasal at wala kang naibigay sa pamilyang ito ni isang anak. Ang aking pamilya ay nagkaroon ng lalaking anak sa bawat henerasyon sa loob ng 100 taon. Hindi ko hahayaang matapos ang lahi sa akin. Si Carla ay bata pa, ngunit siya ay may kakayahang magkaanak at alam niya ang kanyang lugar. Dala niya ang aking dugo. Ang unang apo ng aking ina. Hindi ko hahayaang lumaki ang aking anak sa ibang lugar. Ikaw, hindi ako makapagsalita. Isang mapait na lasa ang pumuno sa aking lalamunan. Sa loob ng 5 taon, isinakripisyo ko ang aking kabataan para sa pamilyang ito, itinayo ang kumpanyang ito kasama ka mula sa wala. Ngayon na mayroon kang pera, itinatapon mo ako dahil hindi ako magkaanak. Niloloko mo ang iyong tapat na asawa para sa isang kabataang babae. Itinaas niya ang mesa at tumayo. Huwag mo akong bigyan ng leksiyon. Ito ang aking kumpanya. Ang aking pangalan ay nasa pinto. Ginagawa mo lang ang mga maliliit na papeles. Maaari akong kumuha ng iba na gagawa ng iyong trabaho ng mas mahusay. Tingnan mo ang iyong sarili. Ikaw ay kasing tuyo ng patpat, kasing walang lasa ng tubig. Ang makasama ka ay nakakasakal, Carla. Siya ay parang masarap na alak, matamis at masigasig. Kasama niya, pakiramdam ko, ay isang tunay na lalaki. Tiningnan ko ang lalaking nasa harapan ko, isang kumpletong estranghero. Siya ba ang parehong tao na minsan ay sumumpa na mahalin ako magpakailanman? Ang kanyang pagiging walang hiya ay lampas sa pag-unawa ng tao, ngunit kakaiba, sa halip na sumigaw o atakihin siya, isang alon ng lamig at tahimik na paghamak ang bumalot sa akin. Sige, sabi ko na may malinaw at matatag na boses. Kaya, gusto mo ng diborsyo? Oo, agad niyang ipinahayag.
Ang kanyang mga mata ay nakakunot na may kinakalkulang kislap. Ngunit babalaan kita, itinayo ko ang kayamanan na ito. Ang bahay, ang mga kotse, lahat ay nasa pangalan ko. Aalis ka dito nang walang iba, kundi ang iyong personal na gamit. Huwag mo nang subukang humingi ng kahit isang sentimo. Ituring mo itong bayad sa pagtira sa akin sa lahat ng mga taon na ito. Halos matawa ako ng malakas. Akala niya ay isang tanga ako na walang alam sa rehimeng pag-aari ng ari-arian. Akala niya ay isa pa rin akong maamo at masunuring asawa. Gusto mo akong umalis nang walang anuman upang maikabit mo ang iyong kabit? Tanong ko na may matalim na tingin. Lagdaan mo ang mga papeles kung alam mo ang ikabubuti mo. Huwag mo itong pahirapan. Matatapos ka ng walang anuman at walang mapupuntahan, banta niya. Malapit ng mga anak si Carla. Kailangan niya ng kapaligiran na walang stress. Desperado si mama para sa isang apo. Huwag ka nang maging sagabal. Nang sandaling iyon, lumabas si Mama Letty mula sa kanyang silid. Mabigat na nakasandal sa kanyang tungkod. Narinig niya ang lahat. Ang mga luha ay umaagos sa kanyang kulubot na mukha. Itinuro niya si Marco gamit ang nanginginig na daliri. Walang utang na loob na bata. Paano mo nagawa na paalisin si Sofia? Siya ang iyong asawa, ang aking tapat na manugang. Hindi ko tatanggapin ang babaeng iyon, ang pokpok na iyon sa aking bahay. Itinulak ni Marco ang kamay ng kanyang ina. Mama, ano ang alam mo? Matanda ka na. Manatili ka sa iyong silid at tamasahin ang iyong huling mga taon. Ano ang silbi ng isang manugang kung hindi ka naman makapagbigay ng isang apo na yakapin? Dala ni Carla ang iyong apo, isang lalaki. Mama, gusto mo bang mawala ang angkan ng mga Vargas? Nang banggitin ng isang apo, nag-alinlangan si Mama Letty. Ang kanyang desperadong pagnanais para sa isang tagapagmana ay ang kanyang nakamamatay na kahinaan. Tiningnan niya ako, ang kanyang mga mata ay gumalaw, ngunit walang salitang lumabas. Naintindihan ko na sa labanang ito, talo na ako sa isang hindi pa ipinapanganak na bata. Tinulungan ko si Mama Letty na umupo sa isang upuan at bumaling kay Marco, na may mahina, malamig na ngiti sa aking mga labi. Sige, tinatanggap ko ang diborsyo at aalis ako ng walang anuman. Tulad ng gusto mo. Ang bahay na ito, ang mga ari-arian na ito, iniiwan ko ang lahat sa iyo at sa kanya. Nagulat si Marco. Malinaw na hindi niya inasahan na madali akong tatanggap. Pinikit niya ang kanyang mga mata na may pagdududa. Seryoso ka ba? Hindi ka ba nagpaplano ng anumang panloloko, di ba? Bawat salita. Sagot ko. Ano ang gusto ko sa isang kaawa-awang dahilan ng asawa tulad mo? Ngunit Marco, sigurado ka ba na sayo ang sanggol na iyan? Nakakahiya naman kung pinalaki mo ang anak ng ibang lalaki. Namula ang kanyang mukha na parang kamatis. Tila gusto niya akong sampalin, ngunit ang aking matatag na tingin ang nagpabago sa kanyang isip. Manahimik ka, Carla. Hindi ganoon. Mahal niya ako. Kung pag-ibig o gintong minahan, oras lang ang makapagsasabi. Sabi ko, papunta sa kwarto upang mag-impake. Iniiwan ang isang taksil na asawa at isang umiiyak na biyenan. Isang kaisipan lamang ang umalingaw-ngaw sa aking isip. Gusto mong umalis ako upang salubungin mo ang kaguluhan sa iyong bahay? Ibibigay ko ang iyong kagustuhan. Natatakot lang ako na sa oras na malaman mo ang katotohanan, huli na para magsisi ka. Ang pag-iimpake ay mas mabilis kaysa sa aking inakala. 5 taon ng kasal ay kasya ng perpekto sa 2 malaking maleta. Kinuha ko lamang ang aking mga damit, ang aking mga libro, at ang mga alaala ng aking sariling mga magulang, ang mga mamahaling alahas na regalo ni Marco sa akin, ang mga designer na damit na binili niya sa akin upang ipakita bilang isang trophy wife sa mga hapunan kasama ang mga kliyente. Iniwan ko ang lahat. Gusto ko ng malinis na hiwalayan. Ang kwarto, na minsan ay aming santuwaryo, ngayon ay tila malalim at malamig. Tiningnan ko ang aming kama, ang pinangyarihan ng napakaraming nasirang pangako at naramdaman ko ang kurot ng kapaitan, ngunit mabilis itong napalitan ng pakiramdam ng kaluwagan. Sa wakas ay nakatakas ako mula sa ginintuang hawla na ito. Kinaladkad ko ang aking mga maleta sa sala. Umalis na si Marco para magtrabaho, marahil ay tumakbo upang ibahagi ang magandang balita sa kanyang kabit. Naiwan lamang si Mama Letty na nakaupo sa sofa. Ang kanyang mga mata ay namamaga sa pag-iyak. Nang makita ako, pinilit niyang tumayo at hinawakan ako sa braso. Sofia, aalis ka ba talaga? Iiwan mo ba ako? Inilagay ko ang aking kamay sa kanyang kulubot na kamay. Bagaman si Marco ay isang halimaw, hindi kailanman naging malupit si Mama Letty sa akin.
Naaawa ako sa kanya, ngunit hindi na ako makatagal pa kahit isang minuto. Patawad mama. Tapos na tayo. Pumili si Marco ng iba. Kung mananatili ako, magiging tinik lang ako sa kanyang tagiliran. Pinanatili kong matatag ang aking boses. Mangyaring, mag-ingat ka. Inayos ko ang iyong mga gamot sa araw-araw na dosis sa pillbox. Tandaan mong inumin ang mga ito sa tamang oras. Lumalamig na, kaya magsuot ka ng dagdag na layer para sa iyong arthritis. Umiyak si Mama Letty na parang bata. Kasalanan ko. Hindi ko siya pinalaki ng maayos. Sino ang mag-aalaga sa akin ngayon na wala ka na? Niyakap ko siya sa huling pagkakataon. Si Carla ang mag-aalaga sa iyo. Magkakaroon ka na ng apo. Dapat ay masaya ka, sabi ko. Ngunit alam kong, ang isang babaeng tulad ni Carla ay hindi kailanman bababa upang alagaan ang isang matandang babaeng may sakit. Gusto ko lamang na maranasan nila ang mga kahihinatnan ng kanilang pinili ng direkta. Binitawan ko siya at lumakad patungo sa maliit na mesa kung saan namin inilalagay ang larawan ng yumaong ama ni Marco. Tiningnan ko ang larawan. Nakakrus ang aking mga kamay sa harap ko. Ginoong Vargas, ako si Sofia, ang inyong manugang. Ngayon ay aalis na ako sa bahay na ito. Dumating ako na may dalisay na puso at aalis ako na may malinis na konsensya. Mula ngayon, ang mga kahihinatnan ng mga aksyon ng pamilyang ito ay hindi na aking responsibilidad. Ibinabalik ko sila sa mga nananatili. Kinuha ko ang isang makapal na sobre mula sa aking bag at inilagay sa mesa. Hindi ito pera. Ito ay lahat ng papeles ng ikalawang mortgage ng bahay at ang bundok ng mga utang ng kumpanya na aking pinamamahalaan at binabayaran ng interes ng tahimik gamit ang aking sariling ipon. Naglalagda lang si Marco ng mga dokumento nang hindi binabasa ang mga ito. Akala pa rin niya ay isang magnate siya na nakaupo sa isang napakalaking kayamanan. Wala siyang ideya na ang imperyo ay hungkag na. Ngayon na umalis ako, ibinalik ko ang lahat upang siya ang mag-asikaso mag-isa. Paalam mama, mag-ingat ka. Huling yumuko ako kay Mama Letty at lumabas ng pinto nang hindi lumilingon. Ang tunog ng mga gulong ng maleta sa mga tile ay ang tunog ng pagkasira ng aking kasal. Sa labas, ang maliwanag na sikat ng araw ay nagpakunot ng aking noo. Tumawag ako ng taxi. Habang lumalayo ito, nakita ko kung paano lumiit ang 3 palapag na mansyon sa rearview mirror. Hindi ako lumingon. Nag-vibrate ang aking cellphone na may mensahe mula sa isang hindi kilalang numero, ngunit alam ko kung sino ito. Umalis ka na. Salamat sa pagtalikod sa iyong asawa para sa akin. Nangangako akong aalagaan ko si Marco at ang kanyang ina. Ngayon ay maaari ka nang mamuhay mag-isa. Haha. Ngumiti ako nang may paghamak at binlock ang numero. Mag-isa. Ang aking malaya at maliwanag na buhay ay nagsisimula pa lamang. Ang impyerno, sa kabilang banda, ay naghihintay sa kanila. Wala pang 24 oras matapos akong umalis. Inilipat ni Marco si Carla sa bahay. Nalaman ko sa dami ng mga larawang ipinost niya sa Facebook na may matatamis na captions tulad ng "Ang kaligayahan ay sa wakas dumating sa mga naghihintay." Maligayang pagdating sa bahay, mama at sanggol. Sa mga larawan, nakasuot siya ng fitted na designer maternity dress. Ipinapakita ang kanyang figura at isang malaking diamond ring, ang ipinangako ni Marco sa akin para sa aming 5th anibersaryo. Bago niya sinabing kinukulang siya sa pera, siya ay nakangiti sa gitna ng hindi kanyang sala, napapalibutan ng isang bundok ng Louis Vuitton at Chanel na maleta. Ngunit ang pumukaw ng aking pansin, hindi ang kayamanan, kundi ang halos hindi makita na figura ni Mama Letty sa isang sulok ng isang larawan. Nakaupo siya nang nakabaluktot sa isang upuan na mukhang nawawala, takot, at lubos na hindi akma sa gitna ng magarbo na pagpapakita ng bagong nobya. Di nagtagal, nalaman ko mula sa isang kapitbahay na pinakiusapan ko na bantayan si Mama Letty na ang bagong reyna ng bahay ay nagsimulang ipahayag ang kanyang kapangyarihan sa sandaling dumating siya. Sofia, ang babaeng iyan ay isang demonyo, sabi sa akin ni Aling Bebang sa telepono. Nagreklamo siya na ang bahay ay amoy luma at amoy imbak. Pinilit niya si Marco na itapon ang lahat ng halaman ni Mama Letty mula sa balkonahe upang gumawa ng lugar para sa kanyang sun lounger. Nang magmakaawa si Mama Letty na huwag itong gawin, sinabi niya na ang mga halaman ay may mga insekto na masama para sa sanggol. Itinapon ni Marco ang lahat. Sumakit ang aking puso.
Ang mga halaman na iyon ang tanging kagalakan ni Mama Letty. Inaalagaan niya ang mga ito na parang mga kaibigan. Hindi siya tumigil doon. Nagsimulang i-redecorate ni Carla ang buong bahay sa kanyang magara at bastos na estilo. Ang lumang dining room na gawa sa oak ay pinalitan ng isang makintab na pulang velvet sofa. Ang isang landscape painting na regalo ko sa aking biyenan ay tinanggal at pinalitan ng isang higante at minadaling studio portrait nila ni Marco. Ang bahay, na dati elegante at mainit, ay mukha ng isang circus tent. Si Marco samantala ay inalagaan si Carla na parang reyna. Kung siya ay kumunot ang noo, siya ay nagmamadaling inuutusan ang kanyang sariling may sakit na ina na pigain ng sariwang orange juice o balatan ng prutas. Mama, bilisan mo! Naglilihi ang aking asawa. Kung bumaba ang kanyang blood sugar, ano ang mangyayari? Wala ka bang pakialam sa iyong apo? Ang kanyang mga sigaw ay naririnig mula sa kalye. Nagiling ang ulo ng mga kapitbahay sa pagkadismaya habang si Mama Letty, na may masakit na mga binti, ay pilay na nagsisilbi sa kanyang bata at malusog na manugang. Minsan, nahulog ni Mama Letty ang ilang patak ng sabaw sa tray. Agad na sumigaw si Carla. Anong problema mo? Ginawa mong mantsa ang aking 50,000 pesos na damit? Bulag ka ba? Oh! Ang makita lang ang iyong kulubot na mga kamay ay nawawalan na ako ng ganang kumain. Sa halip na ipagtanggol ang kanyang ina, si Marco ay binulungan lang si Carla. Oo, mahal. Huwag kang magalit. Sasabihin ko sa kanya na maging mas maingat. Mama, sa susunod hayaan mo na lang. Hawakan mo ang anumang bagay at sisirain mo ito. Nanigas si Mama Letty. Ang mga luha ay umaagos sa kanyang mga pisngi. Tiningnan niya ang anak na pinalaki niya, na ngayon ay tinatrato siya, nang mas masahol pa sa isang alipin para sa isang kakaibang babae. Isang matinding sakit ang tumama sa kanyang dibdib, ngunit hindi napansin ni na Marco at Carla. Masyado silang abala sa pagtingin sa isang luxury car catalog. Dumating ang pagkasira isang hapon nang makatanggap ako ng nagmamadaling mensahe mula kay Aling Bebang. Sofia, emergency. Itinapon ni Carla ang lahat ng gamot ni Mama Letty. Sabi niya masama raw ang mga kemikal sa enerhiya ng sanggol. Inaatake si Mama Letty at wala si Marco sa bahay. Ang babaeng iyon ay nagkulong sa kanyang silid na may malakas na musika. Nahulog ang cellphone ko sa kamay. Nalamig ang aking dugo. Ang buhay ng aking biyenan ay nasa panganib dahil sa kamangmangan at kalupitan ng dalawang halimaw na iyon. Hindi ako maaaring manatili ng nakaupo. Bagaman kami ay diborsyado, isang buhay ng tao ang nakataya. Kinuha ko ang aking bag at tumakbo palabas ng aking opisina, ngunit hindi ako pumunta sa bahay. Alam kong aakusahan ako ni Carla na isang selosong dating asawa na nagdudulot ng problema. Sa halip ay tinawagan ko ang dating pribadong doktor ng pamilya at nagmakaawa na pumunta agad. Kasabay nito, dinayal ko ang isa pang numero, ang numero ng tanging taong pinakanatatakutan ni Marco sa panahong iyon, ang kanyang usurero. Hello, Rico. Narinig kong hinahanap mo si Marco para kolektahin ang interes ngayong buwan. Mukhang bibili siya ng bagong kotse, kaya siguro ay nalulunod siya sa pera. Malamang ay dapat kang pumunta sa kanyang bahay ngayon bago niya gastusin ang lahat. Nang ibaba ko ang telepono, huminga ako ng malalim. Tingnan natin kung paano panatilihin ni Beb, Carla ang kanyang pagkababae kapag kumakatok ang kolektor sa pinto. Gaya ng aking hinulaan, ang pagdating ng mga kolektor ng utang ay naging giyera ang tahimik na suburban mansion nang dumating ang doktor na aking tinawagan upang bigyan ng first aid si Mama Letty, isang kaguluhan ng mga sigaw at pagkatok ang sumabog sa pangunahing pinto. Marco Vargas, lumabas ka rito. Nangako ka na magbabayad ka ngayon. May pera ka para sa bagong kotse, para sa iyong manika, pero wala para sa iyong mga utang ano? Ang boses ni Rico ay umalingaw-ngaw na parang kulog. Sinabayan ng marahas na kalansing ng gate na nag-alarma sa buong kapitbahayan. Si Marco, na nasa opisina, ay tumakbo pa uwi na walang kulay ang mukha. Sa loob, sumilip si Carla sa mga blinds. Nang makita ang mga lalaking may tattoo na may hawak na baseball bat, naging berde siya at nagsimulang manginig ng walang kontrol. Isa lang siyang maliit na con artist na sanay manloko ng mga lalaki, hindi makitungo sa totoong gangster. Nang dumating si Marco, dalawa sa mga tauhan ni Rico ang humawak sa kanyang leeg at itinaas siya mula sa lupa. Pakiusap, mga kaibigan, nakukuha ko na ang pera. Bigyan niyo lang ako ng ilang araw pa. Bulong niya habang umaagos ang pawis sa kanyang mukha. Mga araw?
Ilang buwan mo na akong pinapatagal? Sigaw ni Rico, lumapit sa kanyang mukha. Narinig ko na pinalayas mo ang dating asawa mo para sa isang bagong modelo. Lahat ng pera mo ay napupunta sa kanya, di ba? Mula sa loob, nakita ni Carla kung paano sinasaktan si Marco, natatakot para sa kanyang sariling kaligtasan. Isinara niya ang pinto at nilock. Iniiwan ang kanyang minamahal sa kanyang sariling kapalaran. Nakita ito ni Marco sa bintana. Isang tingin ng lubos na gulat at pagtataksil ang dumaloy sa kanyang mukha. Matapos ang maraming pagmamakaawa at pagbibigay ng kanyang Rolex na relo bilang garantiya, sa wakas ay umalis ang mga kolektor, ngunit hindi nang walang huling banta. 3 araw, 5 milyong pesos, o babalik kami at sisirain ang buong lugar na ito. Naglakad si Marco ng pabalik-balik sa bahay. Nakakapanindig balahibong tahimik. Lumabas si Carla ng maingat mula sa silid, ngunit sa halip na tanungin kung maayos siya, sumigaw siya, "Ano iyon? Bakit ka nakikisama sa mga gangster? Sinabi mo sa akin na isa kang matagumpay na negosyante. Paano mo nagawa na ipahiya ako ng ganito? Na parang hindi na sapat na mahirap ang pagbubuntis." Tiningnan ni Marco si Carla at sa unang pagkakataon, isang pakiramdam ng pagkasuya ang bumalot sa kanyang lalamunan. "Manahimik ka. Para kanino mo ba iniisip ang lahat ng ito? Hiniram ko ang perang iyon para bilhin mo ang Hermes bag na iyon at para sa down payment ng kotse na gusto mo. At ngayon sinisisi mo ako. Kaya kasalanan ko kung hindi mo kayang bayaran. Huwag kang magkunwaring malaking tao," sigaw ni Carla. Ibinato ang unan sa kanyang mukha. "Mas mabuti pa sanang sumama ako sa isang 70 taong gulang na milyonaryo kaysa sayo. Ikaw ay walang silbi. Ikaw." Itinaas ni Marco ang kanyang kamay upang sampalin siya. Ngunit huminto nang makita ang kanyang lumalaking tiyan. Kailangang tiisin ng tagapagmana para sa kanyang anak. Galit na galit, naghanap siya ng ilang papel, umaasang makakita ng isang bagay na maaari niyang ibenta. Ginulo niya ang filing cabinet. Isang lugar na lagi kong pinapanatili ng maayos. Ngayon ay isang magulo na tambak ng mga hindi nabayarang bill ng utility, mga abiso ng delinquency mula sa bangko, at mga nag-expire na kontrata. Napansin niya na kung wala ako, siya ay ganap na walang alam sa pananalapi. Habang kinakalikot niya ang kanyang buhok, narinig niya si Carla na sumisigaw mula sa silid ni Mama Letty. "Ah, matanda, ano ang ginagawa mo?" Tumakbo si Marco sa isang nakakagulat na eksena. Nakahiga si Mama Letty sa sahig. Hawak ang isang maliit na kahon na gawa sa kahoy habang sinusubukang agawin ni Carla mula sa kanyang mga kamay. "Bitawan mo, ibigay mo sa akin." Nagtatago si Marco ng ginto. Nakita ko siyang pasimpleng tinitingnan ito. Nalulunod tayo sa utang, at siya ay nagtatago ng ginto para sa kanyang sarili. "Matandang makasarili," sigaw ni Carla. Inilapat ang kanyang mga kuko sa mga braso ni Mama Letty. Si Mama Letty, bagaman nasasaktan, ay kumapit ng buong lakas. Hindi ito ginto. Ito ay alaala mula sa aking asawa. Pakiusap, wag mo itong kunin." Nandoon si Marco, pinapanood ang kanyang bagong asawa na sinasaktan ang kanyang sariling ina dahil sa kasakiman. Ang aking mga salita bago ako umalis ay umalingaw-ngaw sa kanyang isip. Ang katotohanan ay malapit ng mabunyag. Anong katotohanan? Ang katotohanan na nagdala siya ng isang demonyo sa kanyang bahay, ngunit ang kasakiman at ang presyon ng kanyang mga utang ang nagpakulimlim sa kanyang paghuhusga. Sa halip na tulungan ang kanyang ina, lumapit siya at malamig na sinabi, "Mama, ibigay mo sa akin. Kung ito ay ginto, gagamitin ko ito upang bayaran ang utang. Bibilhin ko ito muli para sa iyo sa susunod." Tiningnan ni Mama Letty ang kanyang anak na may mga mata na puno ng desperasyon na kasing lamig ng abo. Binitawan niya ang kahon, nahulog ito sa sahig at bumukas. Sa loob ay walang ginto o alahas, tanging isang luma, kinakalawang na medalya ng militar at isang itim at puting larawan ng ama ni Marco noong bata pa. Sa likod, isang inscription ang nakasulat. "Para sa aking minamahal na anak, naway lumaki ka upang maging isang mabuting tao." Ngumisi si Carla at sinipa ang kahon. "Anong dami ng basura? Sayang lang ang oras." Galit siyang umalis. Iniiwan silang dalawa sa magulong silid. Pinulot ni Marco ang larawan. Nanginginig ang kanyang kamay. Siya pa rin ba ang mabuting tao na inaasahan ng kanyang ama na maging siya o naging isang halimaw siya? Nang sandaling iyon, ang cellphone ni Carla na naiwan sa dresser ay umilaw na may bagong mensahe. Malinaw na nakikita ang text sa lock screen. Nagpadala si Rico.
Aking mahal. Mensahe. Kumusta na babe? Nagulat ba ang tanga? Ipirma mo sa kanya ang titulo ng bahay at susunduin ko kayo ng sanggol. Miss na miss ko na kayo. Si Rico, ang usyurero na kalalabas lang. Ang sanggol. Gumuho ang lupa sa ilalim ng mga paa ni Marco. Ang mga nakakalat na piraso ng puzzle ay nagsimulang bumuo ng isang nakakatakot na larawan. Tiningnan niya ang silid-tulugan kung saan nakahiga si Carla. Pagkatapos ay ang larawan ng kanyang yumaong ama. Isang nakakapanindig balahibong takot ang bumalot sa kanyang likod. Ang bata ba sa sinapupunan ni Carla ay tunay na Vargas o pinapalaki niya ang anak ng parehong lalaki na unti-unti siyang pinapatay. Ang mga pinto ng impyerno ay nabuksan na. Ang pag-alis sa bahay na iyon ay parang isang ibon na pinalaya mula sa kanyang hawla, ngunit ang aking mga pakpak ay may marka pa rin. Nagrenta ako ng isang maliit, tahimik na apartment na may balkonahe na tanaw ang ilog upang magsimulang muli. Wala nang mga gabing walang tulog na naghihintay sa tabi ng pinto. Wala nang baho ng usok ng sigarilyo at higit sa lahat, wala nang makita ang pagtataksil sa bawat sulok ng aking buhay. Ibinaling ko ang aking sarili sa trabaho gamit ang aking karanasan, sa pamamahala at ang aking mga dating koneksyon. Mabilis akong nakatanggap ng alok ng partnership mula sa isang dating kasosyo ng kumpanya ni Marco. Isang lalaki na matagal nang kinikilala ang aking tunay na kakayahan. Hindi lamang ang aking titulo bilang asawa ng amo. Binago ko ang aking estilo, pinutol ko ang aking mahaba at masunurin na buhok sa isang matalim na bobcat at nagsimulang gumamit ng matingkad na pulang lipstick. Nang tumingin ako sa salamin, nakita ko ang isang ganap na naiibang Sofia, mas pinipino, mas malamig at mas walang awa. Gayunpaman, hindi tahimik ang aking puso kapag iniisip ko ang aking biyena na si Mama Letty. Alam kong walang pakialam si Marco. At si Carla ay isang manipuladong gold digger, si Mama Letty na naipit sa gitna, tiyak na magdusa. Bawat linggo ay palihim akong nagpapadala ng pera at suplemento sa aking dating kapitbahay na si Aling Bebang. Hinihiling na bantayan niya si Mama Letty at ibigay sa kanya kung kailan niya kaya. Isang hapon ng Sabado, nasa isang luxury shopping center ako, nag-aaral ng market para sa isang bagong proyekto. Habang sinusuri ko ang shop window, narinig ko ang matinis na tunog ng mga takong sa marmol na sahig, sinundan ng isang malambing at nagrereklamo na boses. Honey, napakaganda ng bag na ito. Limited edition ito. Bilhin mo ito para sa akin. Pakiusap. Napakahirap ng aking pagbubuntis. Kailangan mong bigyan ng gantimpala ang iyong anak. Tumigas ang aking likod. Dahan-dahan akong lumingon. Nagtago sa likod ng isang manikin. Sila iyon, si Marco at Carla. Mukhang mas matanda si Marco. Wala pa itong isang buwan, ngunit ang kanyang buhok ay mayroon ng puting buhok, ang kanyang mga mata ay madilim at malalim. Tiningnan niya ang bag, pagkatapos ay ang tag ng presyo, at ilang patak ng pawis ang namuo sa kanyang noo. Carla, mahal, nagkakahalaga ito ng mahigit 500,000 pesos. Siguro ay maari tayong tumingin ng iba, medyo kapos ang kumpanya ngayon. Agad na nagpout si Carla, itinulak ang kanyang kamay. Kaya pala nagiging kuripot ka sa akin at sa iyong anak. Sabi mo mahal mo ako, mahal mo ang aming sanggol, pero hindi mo man lang ako mabigyan ng bag. Sige, itago mo ang iyong pera. Aalis ako. Nagmadaling pinigilan siya ni Marco. Ang malungkot na tingin ng isang lalaki na alipin ng pag-ibig o mas mabuti, ng fetus sa kanyang sinapupunan. Sige, bibilhin ko ito. Bibilhin ko ito. Pero huwag kang magalit, masama iyon para sa sanggol. Nanatili ako doon, pinapanood ang trahedyang komedya na ito. Isang halo ng kasiyahan at kapaitan ang lumalaki sa loob ko. Ang lalaking minsan ay nakipagtawaran sa akin para sa pagbili ng grocery, na tinawag akong maluho sa pagbili ng 5,000 pesos na facial cream, ngayon ay nagngangalit at ipinasa ang kanyang card para sa isang 500,000 pesos na bag para sa isang manipuladong linta. Biglang tumakbo ang mga mata ni Marco sa tindahan at nakita ang aking mga mata. Nanigas siya na nakabuka ang bibig. Hindi ako nagtago. Lumabas ako, tiningnan siya ng direkta sa mga mata at nag-alok ng isang mahinahon na ngiti, bagaman ang aking mga mata ay yelo, nakasuot ng isang tailored na puting pantalon, at naglalabas ng kumpiyansa na isang universo ang layo mula sa hindi maayos na asawa na kanyang naalala. Binuksan ni Marco ang kanyang bibig upang sabihin ang aking pangalan, ngunit nakita na ako ni Carla. Binigyan niya ako ng isang nakakalason na tingin. Pagkatapos ay sadyang inilapat niya ang kanyang braso sa braso ni Marco. Hinimas ang kanyang lumalaking tiyan.
Wow, wow, si Sofia pala. Napakaliit ng mundo, sabi niya ng may paghamak. Namimili. Ah, oo, umalis ka ng walang anuman. Saan ka kukuha ng pera para mamili sa ganitong lugar? Natingin lang sa mga bintana para makita kung ano ang nawawala sa iyo. Kalmado akong lumapit, tiningnan ang bag sa kanyang kamay, at pagkatapos ay tiningnan ng direkta si Marco. Hello sa inyong dalawa. Narito lang ako para pumirma ng kontrata sa isang bagong kasosyo. Tungkol naman sa bag na iyon, sabi ko na bumaling kay Carla. Nauso na ang estilo na iyan noong nakaraang season. Mahal, ang iyong panlasa sa mga bag ay kasing unique ng iyong panlasa sa mga lalaki. Dahil dito, lumingon ako at umalis, iniiwan ang mukha ni Carla na namumula sa galit at ang gulat at nagsisising tingin ni Marco, ngunit hindi pa ako nakakalayo nang marahas na mag-vibrate ang aking cellphone. Si aling babang iyon. Sofia, emergency! Itinapon ni Carla ang lahat ng gamot ni Mama Letty. Sabi niya masama raw ang mga kemikal sa enerhiya ng sanggol. Inaatake si Mama Letty at wala si Marco sa bahay. Ang babaeng iyan ay nagkulong sa kanyang silid na may malakas na musika. Hindi ako makakabalik ng legal. Isa akong estranghero. Kung pumasok ako ng puwersahan, may rason si Carla upang akusahan ako ng trespass o mas masahol pa, gumawa ng kwento tungkol sa akin, na sinusubukang saktan siya at ang sanggol. Pinisil ko ang aking cellphone. Ang aking mga kuko ay nakabaon sa aking palad, sinusubukang pigilan ang aking boses na manginig. Aling Bebang, kumalma ka at sabihin mo sa akin kung ano ang eksaktong nangyari. Hindi ako makakapunta. Masisira ang lahat. Ang boses ni Aling Bebang ay nagmamadali, na may halo ng tunog ng tahol ng aso at kaguluhan sa bahay ni Marco. Ang demonyong iyan ay pinahirapan si Mama Letty. Pumunta ako kaninang umaga upang bigyan siya ng gamot at nakita ko siya sa hardin sa ilalim ng init ng araw, naglalaba ng isang malaking palanggana ng damit. Lahat ng lace lingerie ni Carla ay pinapaglaban niya sa kawawang matandang babae, sinasabing masisira ng washing machine ang hugis. Kumulo ang galit sa loob ko. Ang aking biyenan, isang marupok at marangal na babae, pinilit na maglaba ng maruruming lingerie ng kabit ng kanyang anak, nahilo siya ng subukang tumayo at natapon ang tubig. Patuloy ni Aling Bebang na may boses na puno ng emosyon. Nakita iyon ni Carla mula sa bintana sa itaas. Bumaba siya ng patakbo at nagsimulang sumigaw na sinadya ni Mama Letty na sirain ang kanyang mamahaling damit. Sinipa niya ang mga gamit, itinulak si Mama Letty sa sahig at pagkatapos ay bumalik sa loob. Isinara niya ang pinto at binuksan ang musika ng malakas. Hindi makatayo si Mama Letty. Nakahiga siya doon. Tinatawagan ang iyong pangalan. Naramdaman ko ang aking dibdib na dinudurog ng isang mabigat na bato. Huminga ako ng malalim, sinusubukang pigilan ang bulkan ng galit. Alam kong nasa shopping mall pa rin si Marco kasama si Carla. Hindi ako maaaring direktang makialam. Aling Bebang, kailangan ko ang iyong tulong. Tawagan mo ang presidente ng Homeowners Association. Sabihin mo sa kanila na pinaghihinalaan mo na may matandang tao na nahulog at nangangailangan ng tulong. Gumawa ka ng gulo. Kung mas maraming tao ang makakaalam, mas mabuti. Tatawagan ko ang isang doktor na kakilala ko upang pumunta doon ngayon mismo. Pagkatapos ng mga pag-aayos, bumagsak ako sa isang upuan sa parke na nakasubsob ang aking ulo sa aking mga kamay. Mga 30 minuto pagkatapos, muling tumunog ang aking telepono. Isang hindi kilalang numero. Ngunit naramdaman ko na si Mama Letty iyon. Sofia. Oh, Sofia. Anak ko. Ito ang boses ni Mama Letty. Marupok at basag sa pag-iyak. Ang sakit. Anak ko. Namiss kita. Napakamali ko. Ang mga luha ay umaagos sa aking mukha. Mama, kumalma ka. Dumating na ba ang doktor? Oo, tinulungan nila akong makapasok. Bumalik na si Marco. Hindi man lang niya tinanong kung nasaktan ako. Nag-aalala lang siya sa kanyang asawa. Sabi niya, clumsy daw ako at pinahiya ko siya sa harap ng mga kapitbahay. Sofia, pinagsisisihan ko ang lahat. Ito na ay hindi tahanan. Ito ay impyerno sa lupa. Kinagat ko ang aking labi hanggang sa malasahan ko ang dugo. Na-imagine ko ang matandang babae na nag-iisa sa kanyang kama, pinapanood ang kanyang sariling anak na pinupuri ang isang estranghero. Mama, makinig ka, bulong ko. Ang aking boses ay mahina ngunit matatag. Kailangan mong maging matiyaga, huwag kang makipagtalo sa kanya. Magkunwari kang nalilito. Mahina,
Kahit ano. Ang pinakamahalaga ay protektahan ang iyong kalusugan. Nangangako ako na hindi kita iiwan. Sa lalong madaling panahon ikaw ay malaya. Paano anak ko? Sa kanya ang bahay. Sa kanya ang lahat ng pera. Nagtiwala ka ba sa akin? May sandaling katahimikan. Pagkatapos ay ang boses ni Mama Letty, mahina ngunit determinado. Nagtiwala ako sa iyo. Ikaw na lang ang natitira sa akin ngayon. Kung gayon kailangan kong maging mata at tainga ka, sabi ko ng dahan-dahan at malinaw. Pansinin mong mabuti kung sino ang tinatawagan ni Carla sa telepono. Tingnan mo kung umiinom siya ng kakaibang pildoras. At higit sa lahat, kailangan kong makita mo ang lahat ng lumang medikal na record ni Marco. Magagawa mo ba iyan, Mama Letty? Nag-alinlangan si Mama Letty. Ang kanyang lumang medikal na record. Para saan? Iyan ang iyong buhay, Mama. At ang kanyang kaparusahan. Hanapin mo lang. Ipaalam mo sa akin kapag nakuha mo na. Nang ibaba ko ang telepono, pinunasan ko ang aking luha. Ang awa ay napalitan ng matinding kagustuhang lumaban. Binuksan ko ang aking laptop at nagpadala ng email sa aking abogado. Paksa. I-activate ang probisyon sa non-performing loan ng Vargas Logistics Company. Nang i-click ko ang send, nakita ko ang kumpirmasyon na kumikislap sa screen. Marco, akala mo ay inilabas mo ako sa laro. Ako ang nagsisimula ng pangalawang bahagi at sa bahaging ito, ako ang nagtatakda ng mga patakaran. Ang pagbubuntis ni Carla ay naging kanyang gintong tiket. Ginagamit niya ang dahilan ng isang sensitibong pagbubuntis upang gumawa ng walang katapusang walang katuturang mga kahilingan. Ang pinakamalaki sa mga ito ay kararating pa lamang. Gusto niya ang titulo ng bahay na nasa kanyang pangalan. Nalaman ko dahil si Marco, sa isang pagputok ng desperasyon at pagmamataas, ay walang ingat na tumawag sa akin upang magtanong tungkol sa mga papeles ng ari-arian dahil ako ang karaniwang nag-aasikaso ng lahat. Sofia, naalala mo ba kung saan ko inilagay ang orihinal na titulo ng bahay? Hindi ko ito makita sa safe. Ang boses ni Marco ay isang halo ng pagmamataas at pagkabalisa. Umiinom ako ng chamomile na may maliit na ngiti sa aking mukha. Marco, diborsyado na tayo. Sa iyo ang ari-arian. Bakit mo ako tinatanong? Ngunit nakalimutan kong banggitin na ang bahay na iyan ay may mortgage hanggang sa bubong. Ikaw mismo ang pumirma sa mga papeles upang palawakin ang bodega. Naaalala mo? Natahimik ang linya. Narinig ko ang pagbigat ng hininga ni Marco. Hindi niya maalala o hindi niya kailanman binigyang pansin ang kanyang pinirmahan. Marunong lang siyang gumasta ng pera. Kung paano ito kukunin ay trabaho ko. Mortgage. Magkano? Bumagsak ang kanyang boses. 15 milyong pesos at ang huling bayad ay ngayong buwan. Kung hindi mo kayang bayaran, babawiin ng bangko ang bahay. Good luck sa iyo. Ibinaba ko ang telepono. Pinutol ang pagsabog na naramdaman ko na nagaganap sa kanyang dulo. Sa bahay ni Marco, ang tensyon ay napakasikip. Nakahiga si Carla sa sofa, nag-iisip sa TikTok at kumakain ng mansanas. Kaya, ano ang plano? Tanong niya ng maikli. Nagtatanong ang aking mga magulang tungkol sa kasal. At linawin natin, kung ang bahay na iyon ay wala sa aking pangalan, walang kasal. Hindi ko ipapanganak ang aking anak sa utang o nakatira sa inuupahan. Sinabi mo sa akin na mayaman ka, pero hindi mo man lang mailagay ang barong-barong na ito sa pangalan ng iyong asawa at anak. Naglakad si Marco sa silid. Sinisira ang kanyang buhok. Nasa pagitan siya ng martilyo at anvil, ang nalalapit na bayad sa bangko at ang kanyang kabit na ginagamit ang pagbubuntis upang manipulahin siya. Sandali lang mahal, kinukuha ko ang pera, mayroon lang papeles. Papeles? O nananatili ka pa rin sa iyong ex-asawa? Sinusubukan mo akong lokohin. Tumalon si Carla at itinapon ang plato ng mansanas sa mesa. Hayaan mong sabihin ko sa'yo, sabi ng pinsan ko, ang isang lalaki na hindi makapagbigay ng bahay sa kanyang asawa at anak ay walang silbi. Kung wala kang solusyon ngayong gabi, mag-iimpake ako at aalisin ko ang sanggol na ito. Hindi mo kailanman makikita ang iyong anak. Ang banta na mawala ang sanggol ay nagdulot ng panik kay Marco. Nahulog siya sa kanyang mga tuhod, hinawakan ang kanyang mga binti at nagmakaawa ng nakakaawa. Hindi. Pakiusap, wag mong gawin iyan. Sige, nangangako ako. Ibebenta ko ang ilang bahagi ng kumpanya. Hihingi ako ng isa pang pautang, anuman ang kinakailangan upang makuha ang titulo at ilagay sa iyong pangalan. Bigyan mo lang ako ng 3 araw. Hindi. 2.
Ngumiti si Carla, isang kinakalkulang at matagumpay na ngiti. Yumuko siya at hinimas ang kanyang pisngi na parang isang masunuring aso. Iyan ang aking lalaki. Ngayon, bilisan mo, sumisipa ang sanggol. Nang gabing iyon, habang si Marco ay tulog na dahil sa alak, pagkatapos ng isang mahabang araw na sinusubukang humiram ng pera upang mabawi ang titulo, palihim na lumabas si Carla sa balkonahe upang tumawag. Hindi niya alam na sa ibaba, sa anino ng pasilyo, isang pares ng matanda at pagod na mga mata ang nanonood sa bawat kilos niya. "Hello my love," bulong ni Carla. Ang kanyang boses ay nakakakiliti ng tamis. Nakagat na ang isda. Pumayag na ang matandang gago na kunin ang titulo at ipapirma sa aking pangalan. Ihanda ang mga papeles. Pagkatapos nito, aalis na tayo, ang sanggol. Oh, naglagay lang ako ng maliit na unan. Anong sanggol ang lumalaki ng ganoon kabilis? Haha, napakatanga ni Marco. Akala niya nararamdaman niya ang pagsipa ng sanggol pero kamay ko lang ang itinutulak ko. Nasa likod ng pinto si Mama Letty, tinatakpan ang kanyang bibig upang pigilan ang isang sigaw. Nanginginig ang kanyang mga binti at halos gumuho. Narinig niya ang bawat salita. Isang kasinungalingan. Lahat ay kasinungalingan. Ang pagbubuntis, ang pag-ibig, lahat ay peke. Ang tanging totoo ay ang katangahan ng kanyang anak at ang ganap na pagkasira ng kanyang pamilya. Gusto niyang lumabas at ilantad si Carla, ngunit sinabi ng kanyang instinct na huwag gawin. Nasa ilalim ng spell si Marco. Aakusahan lang niya si Mama Letty na isang senile na matandang babae na gumagawa-gawa ng mga bagay. Kailangan niya ng ebidensya. Nang matapos si Carla sa tawag at lumingon upang pumasok, halos magkabanggaan sila ni Mama Letty na mabilis na sumiksik sa dilim na humihinga ng mabilis. Naghintay siya hanggang sa sumara ang pinto ni Carla. Pagkatapos ay bumalik sa kanyang silid. Kumuha siya ng isang lumang kahong metal mula sa ilalim ng kama na puno ng mga dekada ng dilaw na papeles. Naalala niya ang sinabi ko sa kanya, ang lumang medikal na record ni Marco. Nang gabing iyon, umugong ang kulog sa kalangitan na nagpapahiwatig ng isang malaking bagyo. Sa kanyang maliit na silid na amoy pabango, umupo si Mama Letty sa ilalim ng malabong ilaw, sinuri ang mga papeles. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binubuksan ang mga lumang report card, mga larawan sa graduation at mga liham. Sa wakas ay natagpuan niya ito. Isang manipis na asul na medical file na may sira-sirang takip, nakasiksik sa pagitan ng mga lumang bill ng utility. Ito ay mula pa noong si Marco ay 12 taong gulang, ang taon kung kailan siya nagkaroon ng malubhang kaso ng beke na may mga komplikasyon na nagdulot sa kanya ng delirium na may lagnat sa loob ng isang linggo. Nanginginig ang mga kamay ni Mama Letty nang buksan niya ito. Magulo ang sulat kamay ng doktor, ngunit malinaw ang huling diagnosis, orchitis, bilang komplikasyon ng beke. Prognosis. Mataas na panganib ng infertility. Subaybayan sa pagtanda. Pinisil niya ang file sa kanyang dibdib. Ang mga luha ay umaagos sa kanyang mukha. Naaalala niya ang panahong iyon. Kalalabas lang ng kanyang asawa at siya ang nag-iisang nagpapalaki kay Marco. Nang ibalita ng doktor ang balita, siya ay labis na nalungkot. Ngunit dahil sa pagmamahal sa kanyang anak at sa takot na bapakiramdam niya ay hindi siya sapat, inilibing niya ang lihim, sinasabi sa kanyang sarili na maaaring mangyari ang isang himala. Nang hindi kami magkaanak ni Marco, pinaghihinalaan niya, ngunit pinili niyang kumapit sa pag-asa, o sisihin ang kapalaran, o kahit sa kanyang pinakamahinang sandali, ako. Ngunit ngayon ang pangit na katotohanan na ito ang kanyang tanging kaligtasan. Kung baog si Marco, ang sanggol sa sinapupunan ni Carla ay peke o pag-aari ng iba. Gusto ni Mama Letty na tawagan agad ako, ngunit kinumpis ka ni Carla ang kanyang telepono, sinasabing masama ang radiation para sa sanggol. Tiningnan niya ang malakas na ulan na may puso na nag-aapoy. Kailangan niyang ipaabot ito sa akin. Ako lang ang makakapag-ayos nito. Kinabukasan, habang tulog pa si Carla at maagang umalis si Marco, itinago ni Mama Letty ang file sa kanyang blusa, nagsuot ng sombrero at nagkunwari na pupunta sa palengke. Palabas siya ng pilay sa pinto. Sa dulo ng kalye, nakita niya ang aking kapitbahay, si Aling Bebang. Mabilis niyang ibinigay ang file. Bumulong ng nagmamadali, Aling Bebang, pakiusap, ibigay mo ito kay Sofia. Sabihin mo sa kanya na ito ay para iligtas ang buhay ni Marco. Bago niya matapos, umalingaw-ngaw ang matinis na boses ni Carla mula sa bahay. Matanda,
Saan ka pupunta? Tumakas ka para magtsismisan tungkol sa akin. Bumalik ka rito. Sino ang nagsabi sa iyo na pwede kang lumabas? Napatalon si Mama Letty, maputla ang mukha. Mabilis niyang itinulak si Aling Bebang. Umalis ka. Umalis ka na ngayon. Pagkatapos ay lumingon siya. Pilit nang ngumiti ng masakit. Bibili lang ako ng ilang damo para gawan ka ng sabaw, mahal. Natanggap ko ang file mula kay Aling Bebang ng hapong iyon. Hawak ito sa aking mga kamay. Bumabagsak ang aking puso. Ito na, ang huling piraso ng trahedyang puzzle. Pinahiran ko ang aking daliri sa mga salitang mataas na panganib ng infertility. Isang kakaibang kalungkutan ang bumalot sa akin, kaya hindi ko kasalanan. Sa loob ng 5 taon, tiniis ko ang mga bulong at ang pagkakasala. Isang hindi makatarungang pasanin na ang tao. Sa gitna ng lahat, ay hindi man lang alam na umiiral. Kinuha ko ang telepono at tinawagan ang isang matandang kaibigan sa kolehiyo, si Dr. Alejandro Diaz. Ngayon ay pinuno ng urology sa General Hospital of Manila. Alex, kailangan ko ng pabor. Maari mo bang ayusin ang isang discrete test at i-verify ang lumang file na ito para sa akin? Mayroon akong bomba na sasabugin at kailangan kong sumabog ito sa eksaktong oras. Samantala, nagsimulang maramdaman ni Marco na may mali, hindi dahil sa pinaghihinalaan niya ang pagbubuntis. Naniniwala pa rin siya dito ng buong puso. Ang kanyang pagnanais para sa isang anak ang nagbubulag sa kanya, kundi dahil sa pag-uugali ni Carla. Sa nakaraang ilang gabi, lumabas siya para maglakad upang tulungan siyang makatulog bandang alas 9 o alas 10 ng gabi. Nakaayos siya. Naglalagay ng maraming pabango at sinasabing naglalakad lang siya sa kapitbahayan. Ngunit isang gabi, dahil sa kuryosidad, sinuri niya ang location tracker na palihim niyang inilagay sa kanyang telepono. Ang signal ay matatagpuan sa isang cocktail bar na 5 kilometer ang layo. Nang harapin niya ito, sumigaw siya. Sira ang GPS. Hindi ka ba nagtitiwala sa akin? Kasama ko ang aking pregnancy support group. Nang gabing iyon, huli nang umuwi si Marco, pagod pagkatapos ng isang araw na sinusubukang humiram ng pera upang mabawi ang titulo. Ang kusina ay isang kalat, mga walang laman na kahon ng pizza, maruruming plato na nakatambak sa lababo. Nakahiga si Carla sa sofa na may facial mask, tumatawa ng malakas sa isang walang kwentang reality show. Mayroon bang makakain? Gutom na gutom ako, mahina niyang tanong. Masyado akong pagod para magluto. Gumawa ka ng instant noodles o umorder ka sa GrabFood. Sagot niya nang hindi inaalis ang tingin sa screen. Tiningnan ni Marco ang mga pakete ng instant noodles sa istante. Isang malalim na kalungkutan ang bumalot sa kanya. Naalala niya ang mga mainit na pagkain na dati kong inihahanda para sa kanya. Hindi mahalaga kung gaano siya kahuli umuwi. Ang nilaga, ang chili, umupo siya sa malamig na mesa ng kainan. Malungkot na kinakain ang kanyang noodles. May mga luha sa kanyang mga mata. Kinuha niya ang kanyang telepono at sa isang puyo ng damdamin ay tinatype ang aking pangalan sa search bar ng Facebook, Sofia Romero. Ang bago kong profile picture ay tumama sa kanya, na parang suntok sa tiyan. Nakangiti ako, nakatayo sa tabi ng isang malaking bouquet ng bulaklak. Ipinagdiriwang ang pagbubukas ng aking bagong consulting firm. Mukha akong elegante, confident, at 1,000 beses na mas maganda kaysa sa naaalala niya. Daan-daang likes at congratulatory comments. Nag-scroll siya pababa at nakita ang isang post na ginawa ko 10 minuto pa lang ang nakakaraan. Bawat isa ay umaani ng kanyang itinanim. Ang katotohanan, tulad ng araw, ay maaaring itago ng mga ulap, ngunit hindi ito mawawala. Maghintay lang. Sisikat ang araw bukas. Nakalakip ay isang sulok ng isang kupas na asul na medical file. Nahulog kay Marco ang mga chopstick. Napakapamilyar sa kanya ng file na iyon. Isang malabong alaala ng pagkabata ang lumitaw. Ito ang file na laging itinago ng kanyang ina. Nagsimulang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Nagkaroon siya ng hinala na isang nakakatakot na bagyo ang paparating, at ang file na iyon ang sentro ng bagyo. Tiningnan niya si Carla, na tumatawa pa rin sa telebisyon. Pagkatapos, muli sa aking larawan, isang komento mula sa isang peking account ang pumukaw sa kanyang pansin. Mag-ingat sa mga sungay sa iyong ulo, matandang kaibigan. Sungay, pinisil niya ang kanyang telepono nang napakalakas na nagkabasag-basag ang screen. Ano ang ibig sabihin niyon? Tumayo siya at tumakbo sa silid ni Mama Letty,
Ginulo ang kanyang aparador at sa ilalim ng kanyang kama, wala ang lumang kahon na metal. Tumakbo siya pabalik kay Carla. Nasaan ang kahon na metal ni Mama? Nakita mo ba? Humikab si Carla. Dinala ng matandang babae ang basurang iyon kaninang umaga. Malamang ay ibinenta niya bilang scrap metal para bumili ng candy. Isang ginaw ang dumaloy sa likod ni Marco. Saan niya dinala? Kanino? Nang sandaling iyon, umilaw ang kanyang telepono na may mensahe mula sa isang anonymous na numero. Nakalakip ay isang maikling audio clip. Pinindot niya ang play ng nanginginig. Ang boses ni Carla, malinaw na malinaw, ang pumuno sa hangin. Napakabobo ni Marco. Akala niya nararamdaman niya ang pagsipa ng sanggol, pero kamay ko lang ang itinutulak ko. Haha. Dumulas ang telepono sa kanyang mga kamay at nabasag sa sahig. Ang kanyang buong mundo ay gumuho. Ang pagtunog ng telepono ay pumutol sa aking mga iniisip habang sinusuri ko ang mga financial statement sa aking opisina. Isang hindi kilalang numero iyon, ngunit sinabi ng aking instinct na hindi ito telemarketer. Sinagot ko. Ang malambing at matinis na boses sa kabilang dulo ay isang boses na makikilala ko kahit sa kamatayan. Si Carla iyon. Hello Sofia, si Carla ito. Sana ay maayos ka. Tinatawagan kita para bigyan ka ng magandang balita. Sa weekend na ito, magkakaroon kami ng opisyal na party ng aking asawa upang ipakilala ako sa pamilya at ipagdiwang ang aming munting darating. Nahihiya si Marco na imbitahin ka, ngunit naisip ko na bilang ex, dapat kang dumalo upang makisaya. Alam mo, para sa mga dating panahon. Pinisil ko ang panulat sa aking kamay nang napakalakas na tumagos ito sa aking daliri, ngunit ang aking boses ay nanatiling nakakatakot na kalmado. Salamat, Carla. Nasaan? Gusto kong malaman kung saan magpapadala ng regalo. Oh, sa Palace Hotel, sa Mirror Room. Ang pinakamaganda na mayroon sila. Sabi ni Marco kailangan daw nating gawing malaki para makagawa ng magandang impresyon sa pamilya. Dapat kang dumalo. Gusto kong bigyan mo ako ng ilang payo kung paano maging isang mabuting asawa. Umalingaw-ngaw ang kanyang mapanuksong tawa bago ibaba ang telepono. Ibinaba ko ang telepono at tumingin sa labas ng bintana sa horizon, naliligo sa isang madilim na paglubog ng araw, magdulot ng magandang impresyon. Marco, talagang tanga ka na binulag ng pagmamataas. Ayon sa aking mga pinagmulan, si Aling Bebang at ilang mga kasamahan sa negosyo, si Marco ay nalulunod sa utang. Upang kalmaduhin ang hiling ng kanyang kabit para sa isang marangyang party, nangutang pa siya ng malaking halaga kay Rico sa isang napakataas na interes. Si Rico, ang lalaking hindi alam ni Marco na dating kasintahan ni Carla at ang tunay na ama ng kanyang anak. Isang perpektong naisagawa at nakakatakot na panloloko. Gusto ni Carla ng isang malaking party upang patibayin ang kanyang posisyon, upang burahin ang label ng kabit at formal na makapasok sa pamilya Vargas. Gusto niyang saksihan ko ang kanyang tagumpay. Oh, matamis at inosenteng bata, naroroon ako at magdadala ng regalo na hinding-hindi mo malilimutan. Dumating ang imbitasyon kinabukasan. Isang bastos na card na may gintong papel at isang cheesy na larawan ng dalawang kalapati sa loob na may gayak na kaligrapiya. Malugod kayong inaanyayahan na ipagdiwang kasama sina Marco Vargas at Carla Garcia. Pinadaan ko ang aking kuko sa mga salita. Isang pakiramdam ng pagkasuya at awa ang lumalaki sa akin. Pumunta ako sa aking aparador at pumili ng damit. Isang fitted na itim na velvet tube dress, elegante, misteryoso. Hindi ako pupunta doon upang makipag-away. Pupunta ako upang ilibing ang aking lumang kasal at saksihan ang huling bahagi ng kanilang trahedya. Samantala, sa aking dating bahay, lumalaki ang tensyon. Sinabi sa akin ni Aling Bebang na hinihingi ni Carla na bilhan siya ni Marco ng isang set ng totoong brilyanteng alahas para sa party. Punong-puno na ang kanyang credit card, ngunit dala ng kanyang ego at ng kanyang desperasyon para sa sanggol na iyan, patuloy siyang naghuhukay ng kanyang sariling libingan, tumatawag sa lahat ng kanyang kakilala para mangutang. Na-imagine ko siya sa kanyang opisina na pumipirma ng isa pang kasunduan. Sa pautang na may mataas na interes, bumubulong sa kanyang sarili. Pagkapanganak ng sanggol, mababawi ko ang lahat. Wala siyang ideya na ang tanging matatanggap niya ay isang pampublikong at nakakapanirang puri na kahihiyan. Tiningnan ko ang imbitasyon sa huling pagkakataon. Isang maliit na ngiti ang naglalaro sa aking mga labi. Marco, Carla, tamasahin ninyo ang inyong huling oras ng kaluwalhatian.
sapagkat pagkatapos ng bukas, ang maluho na entablado na inyong itinayo para sa inyong sarili ay guguho. Isang bagyo ang namumuo. Ang hangin ay umuugong sa mga siwang ng bintana ng aking apartment na nagpapabula sa mga kurtina na parang sumasayaw na multo. Gabi na bago ang party. Hindi ako makatulog. Ang aking pagkabahala ay hindi para sa akin, kundi para kay Mama Letty. Ang huling mensahe na natanggap ko mula kay Aling Bebang ay maikli at nakakabahala. Kinulong ni Carla si Mama Letty sa bodega. Sabi niya, natatakot daw siya na gumala-gala ang matanda at basagin ang mga dekorasyon ng party. Pinisil ko ang aking telepono. Sumikat ang aking mukha sa kanyang matinding liwanag. Kumulo ang galit sa aking tiyan. Carla, hindi mo lang inagaw ang aking asawa at sinira ang aking pamilya. Tinapak-tapakan mo ang dignidad ng isang walang depensa na matandang babae. Magbabayad ka para dito. Tinawagan ko si Dr. Diaz, ang aking kaibigan, at ang aking pangunahing testigo para bukas. Alex, handa na ba ang lahat? Tandaan mong dalhin ang kumpletong file. Ang kanyang mahinahon at matatag na boses ay nakakapagpakalma. Huwag kang mag-alala, Sofia. Kinuha ko na ang lahat ng medical na record mula sa mga file. Ang mga medikal na katotohanan ay hindi maikakaila. Ngunit, sigurado ka ba na gusto mong gawin ito? Magiging masakit ito. Ang huling sakit ay mas mahusay kaysa sa hayaan ang kanyang ina, na mamuhay sa kasinungalingan at hayaan siyang palakihin ang anak ng ibang tao, habang ang kanyang sariling angkan ay nagtatapos sa kamangmangan. Sabi ko na may malamig na boses, bagaman isang luha ang bumaba sa aking pisngi. Pagkatapos ibaba ang telepono, muli kong pinatugtog ang video na palihim na kinunan ni Aling Bebang. Sa malabong ilaw na sumisilip sa pinto ng bodega, ang marupok na silhouette ni Mama Letty ay nakaposisyon ng mahaba laban sa malamig na sementadong sahig. Nakabaluktot siya sa isang lumang kama, hawak ang sirasirang medical file sa kanyang dibdib na parang isang mahalagang kayamanan. Ang kanyang mga labi ay gumagalaw ng tahimik. Naghihintay siya sa akin. Ipinagkatiwala niya ang kanyang huling pag-asa sa manugang, na minsan niyang hindi sinasadyang nasaktan. Mama, pasensya na. Bulong ko na sinusundan ang kanyang larawan sa screen. Kung mas malakas lang ako, mas hindi masunurin, siguro hindi ka maghihirap ng ganito. Ngunit walang silbi ang pagsisisi. Ngayon ay oras na para kumilos. Dumagsa ang ulan. Alam kong sa kabilang panig ng bayan, sa marangya ngunit bulok na bahay na iyon, masayang sinusukat ni Carla ang kanyang mamahaling damit. At si Marco ay nawawala sa panaginip ng kanyang perpektong pamilya. Nalulunod siya sa kanyang ilusyon ng tagumpay. Hindi alintana ang bangin na bumukas sa ilalim ng kanyang mga paa. Kinuha ko ang isang maliit na itim na USB drive mula sa aking drawer. Naglalaman ito ng lahat, mga larawan ni Carla sa isang motel kasama si Rico, mga bank statement na nagpapakita ng mga transfer ni Marco kay Carla, na palihim niyang inilipat sa ibang account. At higit sa lahat, ang recording ng nakamamatay na tawag sa telepono. Inilagay ko ang USB drive sa aking bag, kasama ang gintong imbitasyon. Handa na ang lahat. Bukas ay hindi isang pagdiriwang. Ito ay isang paglilitis, at ako ang piskal at ang hukom. Nag-alas 12 na. Ang tunay na bagyo ay hindi nasa labas. Nag-aapoy ito sa puso ng mga lalaki at babae. Naghihintay ng isang kislap upang mag-apoy at sunugin ang lahat. Pinatay ko ang ilaw. Ang dilim ay bumalot sa silid, ngunit ang aking mga mata ay nanatiling nakabukas, nagniningning sa gabi. Ang mirror room ng Palace Hotel ay isang tanawin ng mga chandelier na gawa sa kristal at classical na musika. Hindi nagtipid si Marco, nagdekorasyon ng mga imported na rosas at higante at labis na na-retouch na mga larawan niya at ni Carla. Lumabas ako ng taxi, inayos ang aking itim na velvet dress at huminga ng malalim at mahinahon. Hindi ako nag-iisa. Sa tabi ko si Dr. Alejandro Diaz. Ang kanyang leather briefcase ay naglalaman ng aming lihim na sandata. Sa likod namin, papasok sa isang side door, si Rico, na aking inimbitahan bilang pangunahing nagpautang at kamag-anak ng nobya. Nang pumasok kami ni Alex sa ballroom, lahat ng mata ay napunta sa amin. Isang alo ng bulungan ang kumalat sa karamihan. Siya ba ang ex-asawa ni Marco? Anong lakas ng loob niyang magpakita dito? Ang ganda niya. Napakakaiba sa dati. Darating siya para gumawa ng eksena. Binaliwala ko silang lahat. Pinanatili kong taas ang aking ulo at lumakad patungo kina Marco at Carla
na bumabati sa mga bisita. Ang ngiti sa mukha ni Carla ay nanigas. Ang kanyang mga mata ay nagniningning na may lason. Mukhang nerbiyoso si Marco, ngunit hinawakan siya ni Carla sa braso, bumulong ng isang bagay na nagpabalik sa isang pekeng ngiti sa kanyang mukha. 7:00, nagsimula ang seremonya. Isang host ang titral na nagkwento ng fairy tale romance ni na Marco at Carla. Kinuha ni Marco ang mikropono. Ang kanyang mukha ay namumula sa champagne at emosyon. Mga kagalang-galang na pamilya at mga kaibigan, nagsimula ang kanyang boses na bahagyang nanginginig. Ngayon ako ay nalulula. Matapos ang napakaraming bagyo, sa wakas ay natagpuan ko ang aking ligtas na daungan at ang pinakamagandang balita ay malapit nang salubungin ng ating pamilya ang isang bagong miyembro, isang magandang batang lalaki na magpapatuloy sa apelyidong Vargas. Sumigaw ng palakpakan ng bulwagan. Ipinagmalaki ni Marco, itinuturo si Carla na hinimas ang kanyang tiyan. Ang aking asawa, si Carla, ay maraming tiniis. Bilang pambawi sa kanya, ipinapahayag ko sa harap ng buong pamilya na ipapamana ko ang lahat ng aking ari-arian, ang kumpanya, at ang bahay ng pamilya sa anak na kanyang dinadala. Nagningning ang ngiti ni Carla. Nagbulungan ang karamihan sa paghanga. Umupo ako sa isang tahimik na sulok, umiinom ng mapait na red wine. Isang opisyal na pahayag. Perpekto. Kung mas mataas ang iyong akyatin, mas matindi ang pagbagsak. Nang akma nang itaas ni Marco ang kanyang baso para sa isang toast, biglang bumukas ang mga pinto ng bulwagan. Isang maliit at marupok na figura, nakasandal sa isang tungkod, ang nakikita sa likod ng mga ilaw ng pasilyo. Si Mama Letty iyon. Hindi siya nakasuot ng eleganteng silk suit na binili ni Marco sa kanya. Nakasuot siya ng kanyang simple at luma na damit pambahay. Ang kanyang pilak na buhok ay magulo. Ang kanyang mukha ay nakaukit sa sakit, ngunit ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa makatarungang galit. Nanahimik ang bulwagan. Nanigas si Marco. Natapon ang kanyang champagne. Naging puti ang mukha ni Carla. Mama, ano ang ginagawa mo sa labas? Sinabi ko na magpahinga ka sa silid. Bulong ni Marco, nagsimulang lumapit sa kanya. Itinaas ni Mama Letty ang kanyang tungkod, itinuro ng direkta sa kanya. Ang kanyang boses, bagaman nanginginig, ay umalingaw-ngaw sa malawak na silid. Manatili ka kung nasaan ka, at huwag mo akong tawaging mama. Wala akong anak na kasing bobo na mag-imbita ng ahas sa sariling bahay para sirain ang kanyang pamilya. Lahat ay nagpigil ng hininga. Nagsisimula na ang palabas. Inilagay ko ang aking baso at tumango kay Alex. Ito na ang momento. Dahan-dahang lumakad si Mama Letty patungo sa entablado. Umalis ang karamihan sa kanyang daan. Ang hangin ay napakasikip sa tensyon na maririnig mo ang pagbagsak ng isang karayom. Tumakbo si Marco sa tabi niya. Mama, lasing ka ba? Hayaan mong ihatid kita pabalik. Ito ay isang masayang okasyon. Masaya? Dumura siya. Inalis ang kamay niya na may nakakagulat na lakas. Tinatawag mo itong masaya? Ibubuwis mo ang buong mana ng ating pamilya sa kung anumang nasa sinapupunan ng halimaw na iyon. Si Carla, nakikita na bumagsak ang lahat, tumakbo mula sa entablado na nagkunwari na umiiyak. Mama, kung galit ka sa akin, sabihin mo, bakit mo isinusumpa ang iyong sariling apo? Ang gusto ko lang ay bigyan si Marco ng anak. Katahimikan. Ang ugong ni Mama Letty ay nagpakilabot kay Carla at nagpatulog sa kanya. Binalingan niya si Marco na may mga mata na puno ng pagdurusa ng isang ina na pinipilit na sirain ang puso ng kanyang sariling anak upang iligtas siya. Marco, tingnan mo ako. Naaalala mo ba noong 12 taong gulang ka? Nang magkaroon ka ng malubhang kaso ng beke na may mga komplikasyon, nang ikaw ay nag-aaliw sa lagnat sa loob ng 1 linggo? Mukhang naguguluhan si Marco. Naaalala ko ng malabo. Ano ang kinalaman niyan sa anuman? Kinuha ni Mama Letty ang kanyang kamay sa bulsa at kinuha ang luma at punit na medical file na kanyang itinago sa loob ng mahigit 20 taon. Itinaas niya ito. Nanginginig ng husto ang kanyang kamay. Hindi niya ba nasabi sa iyo ang tungkol doon, di ba? Nasabi ba sa iyo ni Carla o itinago rin ito ni Sofia upang hindi masaktan ang iyong damdamin? Ano ang sasabihin, Mama? Bitawan mo na. Nawalan na ng pasensya si Marco. Ibinato ni Mama Letty ang file sa kanyang dibdib. Nahulog ito sa sahig na kumalat ang kanyang dilaw na mga pahina. Nabasag ang kanyang boses sa bawat salita. Baog ka, Marco.
Ang mga komplikasyon ng beke noong nakaraang mga taon ay sumira sa iyong kakayahang magkaanak. Kinumpirma ito ng doktor noon. Itinago ko ito sa iyo dahil ayaw kong maramdaman mo na nahihiya ka. Patuloy akong umaasa para sa isang himala. Ngunit walang himala, Marco. Ang kanyang mga salita ay isang nuclear bomb na sumabog sa gitna ng silid. Lahat ay nagulantang sa katahimikan. Nanatili si Marco sa kanyang kinatatayuan. Nawala ang lahat ng kulay sa kanyang muka. Le zumbaban los oídos. Baog. Siya ay baog. Imposible. Mama, nalilito ka. Wala kang sinasabi, sabi niya na may nakakaawang, baluktot ng ngiti. Ako ay perpektong malusog. Ang aking asawa, si Carla, ay buntis sa aking anak, ang iyong apo. Binalingan niya si Carla para sa suporta, ngunit nakita niya ang mukha nitong puting-puti na parang multo at ang kanyang mga mata ay malaki at takot. Umurong siya na may mga kamay sa kanyang tiyan. Nanginginig ang kanyang mga binti. Nagsisinungaling siya. Matinis na sigaw ni Carla. Ang kanyang boses ay matalim at matalim. Galit siya sa akin, kaya ginagawa niya ang lahat para paghiwalayin kami. Huwag kayong maniwala sa matandang senil na ito. Nang sandaling iyon, tumayo ako. Ang tunog ng aking upuan na kumiskis sa sahig ay nakakabingi. Ibinigay ko ang signal kay Alex. Lumapit siya, pinulot ang file at itinaas ang huling ulat ng doktor. Pagkatapos ay kinuha niya ang isang bagong set ng mga dokumento mula sa kanyang briefcase. Magandang gabi sa lahat, inihayag ni Alex. Ang kanyang boses ay nangingibabaw sa bulwagan. Ako si Dr. Alejandro Diaz, pinuno ng urology sa General Hospital of Manila, sa kahilingan ni Beb. Sofia Romero at Ginang Leonor Vargas, sinuri ko ang medical history na ito at nagsagawa rin ako ng bagong confidential semen analysis ng Ginoong Vargas na nakuha mula sa isang kamakailang corporate health check-up. Ang mga resulta ay konklusibo. Ang Ginoong Vargas ay may secondary infertility. Ang posibilidad na magkaanak siya ng natural ay 0%. Ang mga salita ng doktor ang huling pako sa kabaong ng pagmamataas ni Marco. Tiningnan niya si Alex at ang kanyang ina. Pagkatapos ay dahan-dahang inikot ang kanyang ulo. Ang kanyang tingin ay walang laman. At tumitig sa lumalaking tiyan ni Carla. Isang nag-aalab na tanong ang sumunog sa kanyang isip. Kung gayon, kanino ang sanggol na kanyang dinadala? Gumuho ang dam. Sumugod si Marco kay Carla. Ang kanyang mga mata ay nanunubig sa dugo at nawawala sa sarili. Hinawakan niya ito sa mga balikat. Marahas na inalog. Sabihin mo, umugong siya. Kanino ang sanggol? Sinabi mo sa akin na akin ito. Sinabi mo sa akin na ako ang ama. Nagpanik si Carla. Lumalaban sa kanyang pagkakahawak. Ang mga luha at sipon ay nagmantsa sa kanyang makapal na pampaganda. Marco, kumalma ka. Sinusugatan mo ako. Sinusugatan mo ang sanggol. Anong sanggol? Kanino ang sanggol? Sigaw niya na parang isang nasugatang hayop. Nagsinungaling ka sa akin. Nagsinungaling sa akin ang buong pamilya ko. Tinrato kita na parang reyna. Pinatalsik ko ang aking asawa at ang aking ina para sa iyo. At ikaw ay naglagay ng ganitong kalaking sungay sa akin. Nagkagulo ang karamihan. Nagre-record ang mga tao gamit ang kanilang mga telepono. Bumubulong, tumatawa. Ang mga kamag-anak ni Marco na nagpapalakpakan sa kanya kanina, ngayon ay yumuyuko ang ulo sa kahihiyan. Ang mahalagang dangal ng kanyang pamilya ay nahila sa putik, hindi kasinungalingan. Nagkamali ang ospital, dapat ay may mali. Ito ang iyong sanggol, I swear. Umiyak si Carla, sinusubukan pa ring makalusot sa mga kasinungalingan. Isang pagkakamali, umusad ako. Ang aking boses ay parang yelo. At inihagis ang USB drive at isang tumpok ng mga larawan sa isang kalapit na mesa. Ang mga larawan ni Carla at Rico na naghahalikan at naghahalik ay kumalat sa sahig. Tingnan mo nang mabuti. Isang pagkakamali ba ito o nagkamali ka sa pagitan ng kama ni Marco at ni Rico? Tiningnan ni Marco ang mga larawan. Si Carla at ang lalaking may tato na nagbabanta sa kanya sa sarili niyang bahay. Rico, bulong ni Marco. Ang kanyang mga binti ay nanlambot at bumagsak siya sa sahig. Hindi lang siya nagpapalaki ng anak ng ibang tao, kundi nangungutang pa siya sa lalaking iyon para suportahan sila. Ito ay isang saradong bilog ng panloloko, napakalupit at perpekto na hindi maiisip. Siya ang kanilang papet, ang kanilang baka na pinagkukuhanan ng gatas, at piniga nila siya hanggang sa matuyo. Nang makita ang mga larawan, Carla supo kay El Juego había terminado.
Ang kanyang desperadong pagganap ay naglaho, napalitan ng purong lason. Itinulak niya si Marco at naglabas ng isang ligaw na tawa. Tama iyan, at kasalanan mo dahil napakatanga mo. Isang 35 taong gulang na lalaki, na hindi man lang alam na baog siya, pero umasta pa rin na parang regalo siya ng Diyos sa mga kababaihan. Kung hindi kita nahuli na may sanggol, paano ko aasahan na mabuhay? Akala mo ba isang malaking premyo ka? Ikaw ay isang talunan na sira, walang tiwala sa sarili, at walang kapangyarihan na akala niya ay makakakuha ng isang bata at magandang babae. Patuloy ka lang mangarap. Tumalon si Marco upang sampalin siya. Huwag mo siyang hawakan. Isang malalim na boses ang umalingaw-ngaw mula sa likod na pasukan. Lumabas si Rico na naglalakad, may 2 kasama, na dahan-dahang pumalakpak. Anong palabas? Ngunit ang manakit ng babae ay isang mababang suntok, Marquito. Lumapit siya kay Carla at inakbayan siya sa bewang. Kaswal na hinimas ang kanyang peking tiyan sa harap ng lahat. Sige na, babe. Nandito si Daddy para ihatid kayo ng ating maliit pa uwi. Pinanood ni Marco ang eksena na halos sumabog ang kanyang dibdib. Gusto niya silang patayin, ngunit isang sulyap sa mga tauhan ni Rico at siya ay umurong. Naparalisa ng karuwagan na napakalalim na nakaugat sa kanya. Ikaw. Bulong niya na itinuturo si Rico gamit ang nanginginig na daliri. Ako? Oh, narito lang ako para kolektahin ang utang. Nangako kang ibabalik ang lahat ngayon. Nasaan ang titulo? Nasaan ang pera? Lumapit si Rico. Walang pera, walang awa. Sa akin ang bahay mo, sa akin ang kumpanya mo, maaari kang tumira sa kalye. Lubos na bumagsak si Marco. Gumapang siya sa sahig patungo kay Mama Letty, na nakatayo na ngayon sa tabi ko, at umiyak. Mama, tulungan mo ako. Nagkamali ako. Mama, pakiusap, tulungan mo ako. Tiningnan ni Mama Letty ang kanyang nag-iisang anak, ngayon ay kasing awa ng isang nasadyang uod. Sumakit ang kanyang puso, ngunit inialis niya ang kanyang mukha. Ang kanyang mga luha ay sa wakas na ubos. Sinabi ko sa iyo, Marco, ang karma ay hindi nagpapatawad sa sinuman. Hindi kita maililigtas mula sa iyong sariling bulok na kaluluwa. Tiningnan ko si Marco nang walang bahid ng awa. Tiningnan ko si Carla na nakasiksik sa likod ni Rico. Tiningnan ko ang mga kamag-anak na palihim na lumalabas sa pinto sa kahihiyan. Tapos na ang palabas, mahinang sabi ko. At sa eksaktong sandaling iyon, ang matinis na hiyaw ng sirena ng pulisya ay lalong lumakas sa labas. Ang mga sirena ay sumira sa gabi. Ang kumikislap na pula at asul na ilaw ay nagpinta ng mga malabong guhit sa mga natatakot na mukha sa ballroom. Bumukas muli ang mga pinto, hindi para sa mas maraming drama ng pamilya, kundi para sa batas. Pumasok ang mga unipormadong pulis. Ang kanilang mga bota ay umalingaw-ngaw sa marmol na sahig, tulad ng mga martilyo na nagtatakda ng kapalaran ni Rico at Carla. Walang gagalaw. Mayroon kaming warrant para sa pandaraya, maling paggamit ng pondo, at pagpapatakbo ng isang iligal na network ng pautang. Si Rico, na mayabang kanina, ngayon ay mukhang isang nakulong na daga. Sinubukan niyang lumusot sa likod, ngunit mabilis na nahuli. Ang malamig na bakal ng posas ay sumara sa kanyang mga pulso na may isang huling at tiyak na pagkalansing. Ako ay nasa isang sulok, pinapanood ang lahat sa pamamagitan ng aking baso ng alak. Sumigaw si Carla ng titral. Hinahawakan ang kanyang peking tiyan sa isang huling pagtatangka upang makakuha ng simpatiya. Mga pulis, pakiusap, buntis ako, mag-ingat kayo, malapit na akong manganak. Lumapit sa kanya ang isang babaeng pulis na walang ekspresyon. Mayroon kaming sapat na ebidensya na nakipagsabwatan ka sa Ginoong Moretti dito upang lokohin ang Ginoong Vargas. Tungkol naman sa iyong pagbubuntis, ang aming forensic doctor ang magpapatunay ng pagiging totoo nito. Maaari mong itigil ang pag-arte. Umimpis si Carla. Nahulog ang kanyang mga kamay at ang una na nakasiksik sa ilalim ng kanyang damit ay dumulas sa isang tabi na mukhang lubos na katawa-tawa. Ang kanyang makeup ay isang kalat ng luha at maskara. Tiningnan niya si Rico para sa tulong, pero masyado siyang abala sa pagmumura sa kanyang posas para mag-alala. Nasa sahig pa rin si Marco, isang hungkag na estatwa, pinapanood ang mga pulis na dinadala ang 2 manloloko. Dahan-dahan akong lumakad patungo sa kanya, ang tunog ng aking mga takong ay umalingaw-ngaw sa tahimik na silid. Inilagay ko ang aking walang laman na baso sa mesa. Kita mo Marco, sabi ko. Ang aking boses ay isang mahinang bulong. Ito ang presyo ng kasakiman at katangahan.
Tinawag mo akong boring. Sinisi mo ako sa pagiging baog. Hinabol mo ang isang murang, magara na ilusyon at ngayon wala ka na. Ang magandang asawa, ang bata, ang mansyon, ang sports car, lahat ay bulalang. Tiningnan niya ako. Ang kanyang mga labi ay basag na nanginginig. Sinusubukang bumuo ng paghingi ng tawad, ngunit tinalikuran ko na siya. Lumapit ako kay Mama Letty at dahan-dahang ginabayan siya palabas ng nakakalasong lugar na iyon. Iniiwan ang mga bulungan ng karamihan at ang desperadong pag-iyak ni Carla na isinasakay sa isang sasakyan ng pulis. Sa labas, ang sariwang hangin ng gabi ay malinis. Habang binubuksan ko ang pinto ng isang taxi, isang pawis na kamay ang humawak sa aking pulso. Si Marco iyon. Sinundan niya ako. Ang kanyang mamahaling suit ay ngayon ay isang magulong kalat. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa desperasyon. Sofia, pakiusap. Huwag kang umalis. Nagkamali ako. Niloko ako. Pakiusap. Tulungan mo ako. Ang bahay. Babawiin ng bangko ang bahay. Alam mo ang batas. Alam mo ang pananalapi. Tulungan mo akong iligtas ang bahay para kay mama. Hindi siya maaring tumira sa kalye. Tiningnan ko ang kanyang kamay sa aking braso na may lubos na pagkasuya. Kahit ngayon, ang tanging iniisip niya ay ang ari-arian. Ginagamit ang kanyang ina bilang panangga para sa kanyang sariling karuwagan. Bitawan mo ako, sabi ko. Inalis ang aking braso. May lakas ka pa ring banggitin ang iyong ina gayong kinulong mo siya sa isang bodega para ang iyong kabit ay makuha ang pangunahing kwarto nang handa ka ng ibenta ang bahay niya para lang sa mga kapritso ng babaeng iyon. Alam ko, nagkamali ako. Naging mag-asawa tayo noon, Sofia. Magkaroon ka naman ng awa. Hindi mo naman siguro ako hahayaan na lang mamatay, di ba? Lumuhod siya sa gitna ng kalsada. Tiningnan ko siya mula sa itaas, isang ganap na estranghero. Lumapit ako at ibinulong ang huling lihim na aking itinago, ang lihim na magtutulak sa kanya sa pinakamalalim na hukay ng pagsisisi. Marco, alam mo ba kung bakit ganoon na lang kadali si Rico na magpautang sa iyo? Kasi ako ang nagpakilala sa kanya sa iyo. Gusto kong mangutang ka. Gusto kong mangutang ka ng sobra-sobra para malaman mo kung ano ang pakiramdam na durugin ng bigat ng sarili mong kasakiman. Good luck sa iyong mga utang. Itinulak ko siya pabalik, tinulungan si Mama Letty na makasakay sa taxi at isinara ang pinto ng malakas. Habang papalayo ang sasakyan, nakita ko siyang nakaupo mag-isa sa isang basang-basa sa ilalim ng dilaw na ilaw ng kalye. Ang kanyang desperadong iyak ay nilamon ng gabi, ngunit alam kong nagsisimula pa lamang ang kanyang bangungot. Sa rearview mirror nakita ko ang isa pang itim na sasakyan na huminto. Dalawang malalaking lalaki ang lumabas at lumakad patungo sa kanya. Hindi sila pulis, sila ang iba pa niyang pinagkakautangan. Ang sumunod na mga araw ay impyerno para kay Marco. Ang kwento ng peking magnate at ang phantom pregnancy ay nag-viral. Ang mga hashtag na karma at gold digger ay nagiging trending kasama ang kanyang pangalan. Ang kanyang kumpanya, na noon pa man ay nasa bingit na ng pagbagsak, ay opisyal na nagdeklara ng pagkalugi. Kinuha ng bangko ang bahay. Sinabi sa akin ni Aling Bebang na sa araw ng pagpapaalis, kumapit si Marco sa bakal na gate, umiiyak at nagmamakaawa ng karagdagang oras bago pisikal na kinaladkad palabas sa kalye na mayroon lamang ilang basurahan ng damit. Inilipat ko si Mama Letty sa akin agad pagkatapos ng gabing iyon. Ayaw niyang makita ang kanyang anak. Sabi niya kailangan niya ng oras upang makarecover sa kahihiyan. Si Marco ngayon ay walang tirahan, walang kotse, at walang sentimo, nakatira sa isang sirang motel sa labas ng bayan upang bayaran ang natitirang mga usurero na hindi pa nahuhuli ng pulisya. Nagtatrabaho siya bilang tagalipat ng gamit sa gabi at grab food rider sa araw. Ang kanyang malambot na mga kamay ay ngayon ay matigas at sugat-sugat. Isang maulan na hapon, nasa isang eleganteng coffee shop ako sa downtown, nakikipagnegosasyon ng isang kontrata. Sa labas ng bintana, nakita ko ang isang delivery rider na nakaupo sa ilalim ng awning sa kabilang kalsada. Nanginginig habang isinusubo ang malamig na pagkain sa kanyang bibig. Levanto la vista y nuestras miradas se encontraron. Ang tenedor de plastic ay nahulog mula sa kanyang kamay. Si Marco iyon, kahit na may helmet at mask. Nakilala ko ang pinahirapang tingin sa kanyang mga mata. Nakita niya akong mainit at tuyo sa aking tailored suit. Pagkatapos ay tiningnan niya ang kanyang sarili, basa at kaawa-awa. Ang distansya sa pagitan namin ay hindi na lamang isang kalsada, kundi isang buong universo. Pinanatili ko ang kanyang tingin.
Ang aking ekspresyon ay kalmado at neutral. Mabilis niyang inalis ang kanyang tingin, ibinaba ang kanyang helmet, at tumakbo sa ulan na parang nahuling magnanakaw. Ang kanyang huling bahagi ng pagmamataas ay niyurakan sa putik. Nang gabing iyon, matapos guluhin ng isa pang grupo ng mga thugs, nakahiga si Marco sa kanyang maruming motel room. Nasa pinakamababa siya nang dumating ako sa kanyang pinto. Hindi ako dumating upang magbunyi o upang iligtas siya. Hindi ito para sa'yo. Sabi ko, inilagay ang isang makapal na sobre sa kanyang sirang mesa. Ito ay para sa aking kapayapaan, ng isip, at para kay Mama Letty. Nakipag-ayos ako sa iyong natitirang mga nagpapautang at binayaran ang isang bahagi ng prinsipal. Ito ang huling pagpapakita ng kagandahang asal na maiaalok ko sa kanya. Ayaw niyang marinig na binugbog hanggang mamatay ang kanyang anak sa isang eskinita. Huminto ako, tiningnan ang kanyang sirang figura. Huwag kang magkamali, hindi ito pangalawang pagkakataon para sa atin. Tapos na tayo. Mula ngayon, ang iyong buhay ay sa iyo. Si Mama Letty ay titira sa akin. Aalagaan ko siya. Kailangan mong tumayo sa iyong sarili at mamuhay bilang isang disenteng tao. Tumalikod ako upang umalis. Pagkatapos ay nagdagdag ako ng huling bagay. Dapat kang magpasalamat na baog ka, Marco. At least hindi ka na makakagawa ng isa pang miserable na bersyon ng iyong sarili. Iyan ang huling pagpapala na ibibigay sa iyo ng Diyos. Lumabas ako sa ulan, iniiwan siya para harapin ang dilim ng kanyang sariling kaluluwa, ganap at lubos na nag-iisa. Ilang araw pagkatapos, nakita ko si Carla na dinadala sa isang pasilyo sa istasyon ng pulisya. Ang kanyang glamorosa na anyo ay naglaho. Napalitan ng uniforme ng bilangguan at walang buhay na mga mata. Nakita niya ako at sinubukan akong sugurin. Sumisigaw. Ikaw! Sinira mo ang aking buhay. Ngumiti lang ako ng mahinahon. Ikaw ang naghukay ng sarili mong libingan, Carla. Naghanap ka ng ginto, ngunit sa halip ay nakatagpo ka ng kailaliman. Sana ay gamitin mo ang iyong oras upang matuto na maging isang mas mabuting tao. Malakas na sumara ang mabigat na bakal na pinto sa likod niya. Tinatakan ang kanyang kabataan at ang kanyang mga panloloko sa dilim. Isang taon pagkatapos, ang aking maliit na bahay sa labas ay puno ng mga bulaklak. Nakaupo si Mama Letty sa veranda, nagniniting na mukhang malusog at masaya. Dinadala ko siya ng plato ng prutas. Alam mo, Sofia, sabi niya, nagniningning ang kanyang mga mata. Si Dr. Diaz ay isang mabuting tao. Talagang nagmamalasakit siya sa iyo. Dapat kang magbukas ng iyong puso. Huwag mong hayaan ang nakaraan na humadlang sa iyo. Ngumiti ako. Si Marco ay naroon pa rin. Nagsisikap upang bayaran ang kanyang mga utang sa lipunan. Minsan siya ay humihinto sa dulo ng kalsada, nakatingin sa aming bahay, ngunit hindi kailanman lumalapit. Alam niya na ang distansya ay ang pinakataos na paghingi ng tawad na kanyang maiaalok. Tumunog ang doorbell. Si Alex iyon na may hawak na bouquet ng mabangong lotus flowers. Ang kanyang ngiti ay kasing liwanag ng araw. Nasa bulaklak ang mga lotus. Naisip kong dalhin kayo ng iyong ina sa botanical garden. Tiningnan ko siya. Pagkatapos ay si Mama Letty na tumango na naghihikayat sa akin. Kinuha ko ang mga bulaklak. Ang kanilang amoy ay matamis at malinis, binubura ang huling mapait na bakas ng nakaraan. Oo, sabi ko, lumabas sa sikat ng araw. Tara na, nagpapasalamat ako sa mga bagyo. Tinuruan nila ako ng aking sariling halaga. Tinuruan nila akong bitawan ang hindi kailanman naging akin at yakapin ang magagandang bagay na naghihintay sa akin sa harap. Ang karma ay hindi kailanman nakakalimot ng address. Para sa mga masama, ito ay isang sentensiya, ngunit para sa mga matuwid, ito ay isang regalo.